Proud Workaholic. Hi, I'm Isa. I'm a segment producer from this particular TV station for a decade. Ito ang pakilala ng isang new mom nang makipag-meet siya sa grupo ng mga bagong mommies na kagaya niya. Natigilan siya matapos ang pagpapakilala dahil 2 buwan na ang nakakalipas mula nang mag-resign siya sa trabaho para tumutok sa pagpapalaki ng anak. Noong nagtatrabaho pa siya, ilang beses siyang nabigyan ng award bilang Employee of the Month at maging Employee of the Year ng kanyang kumpanya. Kilala rin siya bilang workaholic at tuwang-tuwa siyang marinig itong sabihin ng mga katrabaho niya tungkol sa kanya dahil proud siya to be one. Kaya naman, napaisip siya. Bukod sa pagiging dating writer at direktor ng mga palabas sa telebisyon, sino nga ba siya? She felt sad because it seemed like she also lost her identity after losing her job. Karamihan sa atin ay gaya ni Isa na malaki ang pagpapahalaga sa trabaho. Hindi naman masama ito lalo na at nagiging good steward tayo sa opportunity na ibinigay sa atin ni God. Pero sabi nga nila, lahat ng sobra ay masama. Kung napapabayaan na ang kalusugan natin dahil sa pagpupuyat sa trabaho or nag-i-stress eating tayo kapag may kailangang i-troubleshoot sa office, then hindi na ito pleasing kay God. This is because we have to glorify God with our body, which includes taking care of it. At kung feeling natin tulad ni Isa na parang wala nang saysay ang buhay natin kapag nawala ang trabaho natin, then we have to check our hearts dahil malamang naging idol na pala natin ito. If we do things with our own strength, mapapagod at magkukulang lang tayo. But if we depend on God, then He will bless the work of our hands. Manalangin tayo. Panginoon, isinusuko ko po ang puso ko sa inyo. Sorry po kung mas inuna ko ang mga responsibilidad ko more than trusting you. Thank you for reminding me once again na hindi ko po kaya nang wala kayo. I claim your grace para matutunan kong unahin kayo lagi more than anything else. In Jesus' name I pray. Amen. Marami ka bang tasks for the week sa trabaho, bahay, or school? Isulat ang mga ito sa ating prayer list at ilapit mo ito kay God. He will help you do them as He blesses the works of your hands. Subalit, alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Deuteronomy 8:18. God made man a multifaceted being. You are more than your job. Praise Him and He will bless you in and out of work. If you've enjoyed listening to this message and would like to support the ongoing efforts of this ministry, you can do so by visiting cbnasia.org/give or click the heart icon on the Tanglao app to make a donation. I am Eric Totañez. God bless you.